Okay, kay Dong, ang expertise naman ni Dong pest exterminator. Ikaw ang nagsabi noon na basta't nabasa ang kahoy, tuwang-tuwa ang anay dahil may pagkain silang mga amoy. Kagagaling natin sa baha, lumubog yung karamihan ng mga bahay. Hanggang bubong. Di vulnerable to mga ito ngayon sa anay. Yes, ang usapan nga namin, di ba before, sabi ko sa'yo, water leak, di ba? Oo, water leak ngayon, lang. waterfalls. So, ibig sabihin, basa na yung buong bahay. It's a usual, kumbaga indication, pag nagkaroon ng water leak, dahil yung kahoy kasi, yung pinaka laman ng kahoy, which is the cellulose content, magdadump yun. Pag nagdump yun, mag-i-emit siya ng carbon dioxide, yung sinabi ko. So, yun pa lang, it's an attractant already. Maamoy yan ng mga termites. Ngayon, buong kahoy na. Aakyatin niya yan. So, our association will be coming up with a position, an official position, para rin malaman ng mga kliyente namin. Kasi, definitely, after all these things subside, yung mga, kasi may marami pa rin nakalubog pa. Lubog. Pag nakalubog pa, wala pang anay yan. Hindi pa rin makakapasok ang anay. Kasi ganun ka sensitive din yung anay. In fact, kaya nga sila nagki-create ng yung mud tube kasi they're sensitive to air, water, and yung heat. Pero pag natanggal na yung tubig na yun, in a matter of 1 to 3 months, ayan na yung anay. 3 months? 1 to 3 months. So dapat as early as now, pina-inspection mo na yung bahay. Kasi Dong, ang isa sa mga napansin ko bahay namin hindi tumulo pero nagkaroon ng mga leak. Kasi sa lakas ng tubig, yung hangin, pininetrate niya pa rin doon sa mga siguro sa mga joints o yung mga pinagkakabitan mismo ng mga tornilyo in fact yung mga cabinet kuminsan nagulat ka biglang tumulo yung cabinet o yung mga kisame biglang may mapa, di ba? Paano yun nagkakaroon ng mapa yun Dong indicator yon na meron silang potential na kakainin. Yes, na ma-attract sila. Pupuntahan nila yon. at yun doon nakakalat. Pero dalawang problema yon, Angelo, kasi yung kahoy, papasukin sa loob yan Pero marami tayong kliyente na, syempre, nag-soil treatment tayo, nag-chemical barrier tayo. Dahil lumubog yung perimeter area, napakalaking chance na ma-wash out. Babalik. Ganun. Yung chemical na in-apply. Sa dalawang bagay, una, marami kasing nangyari na, like, Marikina area, yung natural soil ground, natabunan ng additional ground dahil puro putik na Nag-iba na yung so may second level na. Yung second level na pasukan na ng ana yun. Now, kung totally rin na destabilize yung pinaka ground area, so yung barrier na chemical barrier na sinasabi namin. So disturbed wala na yun. So kinakailangan magpa-retreat ka. Well, yan ang pinag-uusapan namin sa association kasi syempre parang part ng advocacy rin yan at saka yung aming tinatawag na CSR social responsibility alam nga naman na ito na ngayong kliyente mo nagkaroon na nga ng problema ito sisingilin mo pa or so pinag-uusapan namin on how we can help them katulad ng mga nasiraan ng kotse that they offer discounts para naman hindi masyado mabigat we're talking to our suppliers also and partners. Paano namin sila matutulungan? President Jesse, mukhang mag-iiba ang tenor ng inyong convention. Pagka nagkataon. Mukhang dito mapopokus ngayon sa CSR na to. Kailan nga itong inyong convention? October 22 to 24, Club Filipino. Actually, naglabas kami ng advertisement yesterday sa Philippine Star. Nilagay namin yung program kung ano yung mga topics i-discuss. So makikita nila na variety of speakers from all over, may mga foreign speakers kami. And then yun, we're inviting everybody to come. Actually, we're inviting everybody. Hotelier ka man, restaurant owner ka, para matuto ka. Para hindi ka niloloko nung nagsiservice sa'yo. Kasi karamihan ng ating, yung Filipino mentality, naghahanap ng mura, darating yung fly-by-night, mas mura, pero niloloko lang sila, inuuto sila. This time around, sa convention namin, we invite them to come para matutunan nila ng pansin ano yung ginagawa ng service provider nila. Pati siguro mga building administrators, yes. Dapat magsipunta sila. Mga resort owners. Kasi actually, sabi namin, yung tourism industry natin, naka-bank ito sa pest control operation. Kasi pag madumi yung hotel o yung restaurant, wala nang babalik na turista sa atin. Alam mo, napaka-timely ng mga topics. They have impact of climate change on stored grain pest behavior, biology, and management. Kasi, siyempre,
kung hindi tama yung pagkakatuyo mo, 'di ba? Hindi standard yung yung water content o Saka moisture yung mga content, warehouse, di ba? Malalaking Oo. warehouses, dapat manage talaga yung ano dyan, yung mga Correct, pest. oo. Dapat hindi nakakapasok yan doon sa mga Mukhang dapat naka-imbak. tayo mag-attend dyan na. Oo nga. Para mas maintindihan natin. May bayad ba to? 3,000 ang aming fee. That's for to cover the venue and the food. Okay. Pero pag ikaw siguro dumating, hindi na Ay, nako. Hindi ka na magre-register, Hindi partner. magre-register, Dire-diretso ka na lang diba? Oo. Paupuin ka pa sa presidential table. Baka may mga gusto pang may gusto pang mga humabol, saan sila pwede tumawag? Ang phone number ng office namin is 377-5589 tsaka 726-8429. Okay. But they can come to the venue itself kahit doon na sila Walk-ins. magbayad, which is in Club Filipino. Pero Green Hills, limited San ang capacity nun eh. Isang Kakayanin buong niyo ba? yun, isang buong ballroom nila doon. Malaki naman. Gaano karami? Up to 500. 500, Parang yung up to 500. Parang yung swearing in ni Cory doon yun eh. Okay. Up to 500. Pero pag sinabi natin lahat ng mga hoteliers, lahat ng mga building administrators, baka kulangin mo yung space nyo, no ha? Lalo pat ngayon, kinakailangan nilang matutunan ito dahil kagagaling lamang natin sa baha. Yeah, calamity talaga. Yes, Doc. Angelo, medyo importante lang na i-add ko, no? Kasi ang usual problema sa dengue, no? Yung ang fogging kasi isa lang sa components. Ang laging nalilimutan is that yung complete approach ng unang-una yung fogging, let's say isang lugar pinaging mo, ang pinafogging mo lang siguro mga 300 square meter, kailangan medyo wide area. Community dapat. Dapat community wide. Ikalawa, syempre tama yung gamot, may gamot, tama ang templada. Ikatlo, yung larvicidal control. Napaka-importante nun. Kasi ang pinapatay ng fogging are the adults. Although halos lahat patayan. But they're the one who delivers naman yung breeding. Pero yung yung larvae, nandun yun eh. Nasa Kailangan tubig patayin yun mo rin. eh. Kung hindi, may bago na namang Pero ang isang importante rin is cleanliness. Ayan. Yun. Ang nagiging Pero- problema, hindi naman natin sinasabi doon sa mga squatters area, pero nagiging complacent sila. Pag nag-fogging na, okay na, wala na lamok. Wala nag-fogging na. Oo, Kaya tambak na kailangan ng mga basura. combination of cleanliness, larvicide, at yung protection din sa tao. Correct. Dapat yung repellent, Oo. huwag magsuot ng dark clothes, yung mga bagay na gano'n. Oo. Pero sinasabi ko nga, may dengue na dito sa bandang Sa mga Ultra. evacuation Sa center. Okay, sa sa Ultra. Pasig. Ibig sabihin dyan, meron na hong lamok na carrier yan. Ano, ha? So, dapat Oo. yun, ma-fogging yung Mapaging na kagad. Ano, ha? Available kami ng free fogging. Ay, Basta nako. tawagin lang It's kami. the Ayan. local government who manages Hindi, yan, pero diba? Sana kaya nga marinig nila. Sandali, President Jessie, huwag kang alis dahil tatawagin natin yung mga taga-newsroom para ma-develop pa nila ito into story. Ano, ha? Anyway, mga kasama ho natin, mga kaibigan. Dong, pakiulit nung convention ninyo. Convention. Bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa mga building administrators, sa mga hoteliers, sa mga nasa Resort owners, mall and supermarket managers. Inibitahan po namin sila this coming October 22 to 23 sa aming First National Convention. Ito ay bagamat para sa mga pest control operators, ito ay open din sa ibang ibang nangangailangan ng pest control, and for them to understand. yes, at marami rin kaming foreign speakers that will speak on the technological advances naman. The latest. Well, congratulations for coming up with this convention and very timely. Yes, of course. Kailangan niya ng mga bahay na nanggaling sa ganyang Ang general Sitwasyon. kasi ng mission ng aming federation is to professionalize the industry just like the other countries. Tayo talagang parang minamaliit at binabaliwala itong profession ito. Pero dito nakabase ang karamihan sa industriya natin. Siguro pagkatapos ng convention, babalikan mo kami, Of course, sir. President Jet, Basta ha? imbitahin At saka si mo Dong, kami. ha? Again, thank you very much. Kukwentuhan niyo kami. Maraming salamat. Thank you very much. Si Jessie Aquino, mga kaibigan, ang presidente ng Philippine Federation of Pest Management Operators Association Incorporated. At si Dong Concepcion, ang pangulo po naman ng Pest Exterminators Association of the Philippines. Pagbalik natin, partner, makakasama na natin si Captain Bong Raymond. Ay, syempre. Bago yan ah.